Mapagpalang araw po sa lahat, lalo na rin po na ikaw ay nanonood sa video kong ito. Ako po ay si Sister Judeline at narito po ako ulit. Nang sa ganun ay may babahagi po ang tungkol sa kaharian ng ating banal na Ama, Diyos sa langit, at patungkol naman sa pananampalataya ng bawat isa. At sa nakaraan na video ko po ay natalakay ko ang tungkol sa tunay na mga Hudyo. Sino-sino po ang mga tunay na Hudyo na mga tinuli? Ay yaong mga tinuli sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng ating Diyos na banal Ama sa langit. Ang tunay na mga Hudyo ay mga nababago po sa kalooban at sa puso, at gawa lamang ng banal na Espiritu ng ating Diyos na Ama sa langit. Hindi po kagagawa ng batas ng tao ang pagbabago ng isang tunay na Hudyo. At ngayon naman ay sa aking pagpapatuloy, nais kong papaalahanan ng lahat patungkol sa Ten Commandments. Bago po maunawaan ng bawat isa ang paano kikilos ang banal na Espiritu, ay kinailangan po ang bawat isa na maunawaan po ang 10 utos, ang 10 Commandments. Ang 10 Commandments kung saan ay ibinigay ng ating banal na Ama Diyos sa langit kay Moses. Ang 10 Commandments yaong mga utos na nandyan po ang batas ng Diyos at batas ng tao. Ano po ang unang batas? Ang batas ng Diyos ay kung saan huwag po nating sambahin ang anumang mga Diyos-Diyosan. Hindi po tayo kailangan sasambahan ng ibang Diyos maliban na lang sa ating nag-iisang Diyos na banal Ama sa langit. Pangalawa ay huwag po tayong gumawa ng anumang mga idolo, mga imahe. Huwag po tayo uukit ng anumang mga imahe nang sa ganon ay iidolohin po natin sila. Pinagbabawal po iyan. At pangatlo naman ay bawal po gamitin natin ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating personal na interes. Bawal po gagamitin ang pangalan ng Diyos na para ito ay pagkatuwaan, paglaruan, at pagkikitaan. Ang ating banal na Ama ay seloso at magagalit po siya. Pang-apat naman ay panatilihin natin ang Sabat, ang araw ng pagpapahinga. Sa apat na iyan ay kung may mga tanong kayo tungkol dyan, ay pwede ko pong lilinawin. Sa ngayon ay iniisa-isa ko ang batas ng Diyos na nasa 10 utos. At ang batas ng tao naman ay honor your father and mother. Do not steal. Ang lahat ng paggalang natin ay ibigay po natin sa ating mga magulang. Karapat-dapat po sila sa ating mga paggalang. At huwag po tayo papatay ng kapwa natin. Huwag po tayong magsinungaling. Huwag po tayong mangangalunya. Huwag po tayong magnakaw. Huwag po tayong mag-imbot. Do not covet. Ngayon naman ay sa 10 utos na iyan ay bakit ang ibang tao ay magagawa po ang magnakaw, magagawa po nilang pumatay, magagawa po nilang magsinungaling, magagawa po nilang mangangalunya. At bakit po ang mga anak ay hindi kayang igalang o kaya mahalin ang kanilang mga magulang? Kahit na ang bawat isa natin, ang bawat isa
Alam na alam ang Ten Commandments. Alam na alam ang 10 utos na bawal po pumatay. At bakit po hanggang ngayon may mga taong pumapatay? Nandyan na rin po ang katanungan na ano po ba ang kakulangan? Ano po ang kulang sa isang tao na bakit po na kaya pa niyang pumatay, kaya pa niyang magnakaw, kaya pa niyang sumamba ng ibang mga Diyos-Diyosan, kaya pa niyang maniwala na ang isang imahe na iyan ay makapangyarihan? Mga kapatid, iyan po ang dahilan na mahihirapan po ang banal na Espiritu ng Diyos na lalapit po sa kanila. Maliban na lang kung sila ay handang lalapit sa ating Diyos na Ama sa pamamagitan ng pagsamba, pagdadasal, at pakikinig sa salita ng Diyos. So, ang problema po ay paano na lamang kung sa isang lugar, sa isang syudad, ay wala po ni isa na handang maglingkod sa Diyos. Wala po ni isa na handang magbabahagi ng salita ng Diyos. Yan po ang naging problema. Sa lugar niyo po, wala ni isa ang handang magbabahagi ng salita ng Diyos. Paano na lamang magbabago ang puso't isipan ng mga magnanakaw? Paano po lamang mababago ang mga taong gustong pumatay? At anong silbi ng tagapagbahagi ng salita ng Diyos kung ang binabahagian, kung ang nakikinig ay hindi po handa na magbago, hindi po handa na magsisi? Walang saysay ang pagbabahagi kung ito. Kung ikaw po ay matigas pa ang puso sa ngayon, matigas pa ang iyong kaisipan na tatanggapin ang mga salita ng Diyos na ibinigay sa akin. Ang mahalaga po ay ang bawat isa ay may hininga pa. Kahit na ikaw ay magnanakaw, kahit na ikaw ay nangangalunya sa ngayon, kahit na ang kakilala mo ngayon ay pumatay ng isang tao, ngunit may buhay pa po siya. Ngunit ang pumatay ay may hininga pa. Tumitibok pa yung puso. Kaya naman, ang bawat isa sa atin ay wala pong karapatan na husgahan ang bawat isa. Sapagkat ang ating hininga, ang ating buhay na meron tayo ngayon ay may pagkakataon pa ang bawat isa na magbago, na magsisi sa kanilang kasalanan. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kasalanan. Kaya naman, kinailangan po ang gabay ng banal na Espiritu ng Diyos. Kinailangan po ang lahat na lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagsasamba sa simbahan, pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kung sino man ang nagsasalita ng salita ng Diyos, huwag po nating sarahan, huwag po nating isara ang ating pintuan sa mga nagnanais na magbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit na alam po natin na nananalangin na tayo, hindi na natin kailangan ang iba na manalangin sa atin, hindi po dapat ganyan ang ating kaisipan. Kinailangan po ang ating pag-iisip ay bukas po sa lahat ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang ating banal na Ama Diyos sa langit lamang ang nakakaalam kung ano pong rason na bakit po tayo pinalalapit ng Diyos sa kanyang mga salita.